No, ang topic po natin ngayon ay COA flags Davao City's 9.489 billion assets during Sara Duterte's term. So yan po mga kaibigan. So magkano daw yon? Na-flag daw po ng COA ang 9.489 billion assets during Sara Duterte's term. So tingnan po natin. Ano po ba yan? Tingnan po natin na mga kaibigan na yung article nito. Yan, tingnan po natin kung yung article. Grabe, no? Palagi na lang mayroong napa-flag, no? Mga kaibigan. Talagang siya ay, lagi na lang napa-flag, no? Under Sara Duterte. So, ito po mga kaibigan. COA flags Davao City's 9.489 billion assets, mga kaibigan. So, grabe ang laki nito, guys. COA flags Davao City's 9.489 billion assets. Ang laki nito mga kaibigan, no? Malaki po ito, guys, no? So, ayan po sa Davao yan, no? So, tingnan natin. In response to the Commission on Audit's COA report questioning the validity of Davao City government's assets worth 9.489 billion in 2020. Mayor Sara Duterte Carpio said the COVID-19 community quarantine restrictions prevented the city from making a physical inventory on these assets. Naman. Palusot. Palagi na lang may palusot. Si Inday Lustay. So, tingnan natin ha. Sabi pa dito, in a statement provided to the media by the Davao City Information Office on Thursday night, May 6, May 6, Duterte Carpio said the COA observations with corresponding recommendations were among the key issues deliberated upon during the COA exit conference held on February 23, 2021 at the City Hall of Davao. So, ulitin natin mga kaibigan, no? Sa statement provided, no, to the media by the Davao City Information Office on Thursday night, May 6, Duterte Carpio said the co-observations with corresponding recommendations were among the key issues deliberated upon during the COA exit conference held on February 23, 2021 sa City Hall ng Davao, no? So during the said conference, the mayor said they sufficiently expounded on its earlier submitted written comment and justification. So sabi pa dito mga kaibigan, the General Services Office undertook to submit compliance on or before February 28 to the current year. But physical actual counting was not possible, she said. Dami-dami naman ng mga alibay-alibay, you know? Lagi na lang may alibay-alibay. Hindi na natatapos ang kanyang mga alibay-alibay kapag siya ay nagkakaroon ng mga red flags. My God! Eto na naman ang kanyang sinasabi dahil hindi daw kasi hindi daw makapag-meet, no, ng physical, hindi daw makapag-inventory, at dahil daw yan sa COVID-19. My God! My God! Pati ba naman yun? Kung tutuusin, mga kaibigan, tingnan natin ha, yung ibang mga LGUs nagka-problema ba tungkol dyan? Wala. Bakit siya lang ang nagka-problema tungkol dyan? Bakit yung ibang LGUs naman, di naman sila nagka-problema tungkol dyan? Bakit nakapag-inventory naman sila? Physical. Bakit siya hindi pwede mag-inventory? So, mga kaibigan, meron talagang something. Biruin mo, laki-laki nito guys, laki-laki po niyan, hindi po yan basta-basta. 9.489 billion assets, no? So, hindi po yan basta-basta. So, dapat po yan ay talagang ini-inventory. My God!
LGU lang yan. LGU. Hindi yan is as in buong bansa. O hindi yan as in buong province of Davao. Nakasama yung iba-ibang mga area. Kasama yung iba-ibang parte katulad ng mga Davao del Norte, Davao de Oro. Hindi naman LGU lang yan. How come na hindi nga nagagawa ang trabaho ninyo dyan? My God! Para sa akin kung ako yung COA, kung ako yung state auditor, hindi ako papayag sa mga sinasabi ninyo na kesyo nagkaroon ng ganyang asset, yung mga asset niyan ay hindi na inventory, kesyo ganito, dahil pandemic, hindi makapag-meet, physical, kasi ganito ganyan. Oy, wag niyo akong paandaran. Kung ako ang state auditor, hindi yan uubra sa akin. Kaya pwede ba, Sara Lustay, huwag mo akong paandaran. Kasi hindi ako madadala sa iyong mga kung ano-anong mga alibay. My God! Sabi nga ganon, kung if there's a will, there's a way. Kapag talagang gusto, merong paraan. Kapag ayaw, walang paraan. Ganun lang yan. Di ba mga kaibigan? Agree ba kayo sa akin? Lahat ng agree. Mag-type ng yes, agree. Di ba? O di ba, guys? Sabi ni Jose Miranda, hindi. Hindi, sabi niya. Sabi ni 12-8, yes. Nag-a-agree sa akin si 12-8, di ba? Agree ba? So, ano pa? Yan. Okay. Amir Ruzul, hi Ma'am Admin Rich. Hello rin po sa inyo. Yan, marami pong salamat sa panonood. So, tuloy natin, no? Sabi pa dito, sabi ba niya, she added, these matters arose, yan na nga yung sinabi niya, because of the COVID-19 community quarantine restrictions. So, sabi ko, diba, hindi ko yan tatanggapin. Kung ako ang state auditor, hindi ko yan tatanggapin, no? So, in a letter forwarded to the mayor, the state auditors gave a qualified opinion on the city government's financial statements. The auditors flagged the city government's property, plant and equipment accounts valued at 9,289,543.94 centavo yan, no? So, my God! Grabe naman to. Grabe! Okay. Sabi pa ng COA, no? COA noted its failure to provide adequate disclosures on its property plan and equipment accounts. My God, nakikita ko ngayon may pattern, no? Parang si VP Sara Duterte, hindi siya organized. Nakikita ko sa kanya, ugali niya, siya isang bulagsak. Hindi siya organized. Siya ay bulagsak. Kumbaga, come what may. Whatever will be, will be. Come what may. Kaya sira-sira. Nakikita ko ganyan ang ugali ni VP Sara Duterte, no? Pagdating sa trabaho, sige, okay na yan. Hayaan mo na yan. Walang mga receive. Hayaan mo na yan. Nakikita ko ganyan yung kanyang ganyan yung kanyang trabaho. Bulagsak. Yun bang walang pakialam. Hindi masinop. Hindi katulad ng mga organized na mga tao, yung mga organized, mga managers na mga organized na talagang eto. Nasa ang resibo nito. Maliit lang na kahit maliit lang na amount. Itong resibo nito kailangan nandito to intact, kailangan. Anong pinagbili nito? Saan ginamit itong 2 piso? Itong 5 piso, saan ito ginamit? Kailangan may accounting yan? Kailangan merong yan? Kung may resibo yan,
'Di ba? Yun yung mga ano, yung mga tao na talagang pagdating sa paggasta ay kailangan may resibo lagi. Ayan yung mga tao na talagang masisinop, hindi bulagsak. Natatandaan niyo ba yung aking ano, yung aking vlog? Na yung vlog ko mga kaibigan na sinasabi ko na ay may kultura kasi mga kaibigan to sa mga Bisaya. Ito totoo naman talaga to eh. May kultura talaga mga Bisaya. Lalong-lalo na yung banda sa amin, taga Mindanao. Ito ang kultura. May pagka bulagsak pagdating sa pera. One day millionaire. Pag may pera, parang galit lagi sa pera. May pera, bili dito, bili doon, bili dyan. Happy, happy. Yan po ang isang ugali ng Bisaya. At actually, ugali ko rin yan. Kasi, yan yung kultura. Bisaya. Taga Mindanao. Nakita ko din yan sa aking mga kamag-anak. Pinsan, auntie, tito, nakita ko yan din sa kanila. Pagiging bulagsak pagdating sa pera. Pag may pera, happy, happy. Punta sa ganito, punta doon. Yung iba, inom na, Red Horse, inom. Magpalit na sa kinilaw. Magpalit na sa isda, magkilaw ta, magpalit sa Red Horse, Tanduay, tanan. Diba? Bulagsak. Kultura ng mga Bisaya. Taga Mindanao, bulagsak sa pera. Alam ko yan, dahil taga Mindanao ako. So sana naman, kahit na ganun ang kultura natin ng mga Bisaya, sana hindi dinala dito ni Sara Duterte sa kanyang trabaho. Kita mo pati sa kanyang trabaho, bulagsak siya. Diba? Bulagsak siya. Hindi siya masinop. Dapat gagather mo yung kung may mga ano ba yan para hindi ka mapa-flag. Kaso pati yung kanyang ugali nung siya ay nasa Davao bilang isang Bisaya, dinala niya sa national, dinala niya sa kanyang mga departamento yung pagiging bulagsak sa pera. Di ba? Kaya mga Bisaya one day millionaire ay pag may pera gastos dito, gastos doon. Aminin nyo. Yung iba sa akin magagalit pa dyan. Pero yan naman ang totoo Aminin nyo man o sa hindi. Aminin nyo o sa hindi, bulagsak talaga kultura ng mga taga Mindanao. Kaunti lang sa mga taga Mindanao ang matipid. Karamihan, pag may pera. One day millionaire, pag nagpiesta, grabe. Aminin nyo. Ang kaso mo, dinalaban naman ni Sara Duterte kahit dito, nung siya na ay naging vice presidente, DepEd secretary, dinala niya yung kanyang pagiging bulagsak. Ayun, tingnan nyo, resulta ebidensya Davao City. Davao City mayor siya dito mayor siya. Na-flag ng COA nung siya ay mayor ng Davao City, 9.489 billion assets. Pagkatapos nung na-flag siya dito, sasabihin lang niya, ay hindi kasi na yung mga yan kasi hindi kasi makapag-physical inventory sa mga asset na to. Kasi nagkaroon ng pandemic. Hello, hindi po pwede yan. Hindi mo pwedeng ikatwiran yan, no? Yung nagkaroon ng pandemic. My God. Hindi ba kayo pwedeng pumasok? Yung mga yung taga-inventory ng asset, hindi ba pwedeng pumasok? Pwede naman sila pumasok, mag-face mask. My God! Hindi naman sila mamamatay. Kung papasok sila at mag-inventory physically, hindi naman sila mamamatay. Remember, Tito Soto? Si Tito Sen. Sa oras ng pandemic, buong pandemic, anong sabi nga ni Tito Sen? Walang absent, laging present. Wala daw siyang pakialam. Kahit na sinasabing, ay naku, baka mahawa kayo ng COVID. Matanda na yun senior citizen na yun. Pero never nag-absent. Not even once. Hindi siya nag-absent sa Senado. Present siya buong pandemic. Diba?
Oh, kaya hindi niya pwedeng sasabihin, no, Sara Duterte, Inday Lustay, hindi mo pwedeng sasabihin na hindi hindi makapag-inventory ng physical. Kaya nagkaganito, ayan, daming mga asset, no, 9.4 billion na asset na na-plug ng COA. So, sasabihin mo lang, kasi hindi makapag-inventory dahil pandemic. My God! Sabi ko nga sa'yo, hindi ipapasa sa akin. Yung sinasabi mo na yan, hindi yan papasa sa akin kung ako ang state auditors. Ba? Ano pa? Okay. Huwag na nga magganyan. Huwag na nga nababasa ko naman eh, no? So, hindi na magsasalamin. Ang sabi pa dito? Sabi pa dito, guys. During, saan ba yun? So, sabi nga niya, no, nag-response siya, no, in response to the Commission on Audit's COA report, questioning the validity of the Davao City government's assets worth 4.489 billion in 2020. Mayor Sara Duterte Carpio said the COVID-19 community quarantine restrictions prevented the city from making a physical inventory on these assets. So, sabi ko nga, hindi yan acceptable sa akin, no? So, in the statement, mga kaibigan, presented to the media, Davao City Information Office on Thursday night, May 6, Duterte Carpio said the COA observations with corresponding recommendations were among the key issues deliberated upon during the COA exit conference. So, sabi pa niya dito, mga kaibigan, she added the matter arose because the COVID-19 community quarantine restrictions and the strict constraints brought about by the COVID-19 regulations prohibiting gatherings and meetings, as well as the implementation of other alternative work arrangements. So, porke nagka-COVID, hindi na kayo mag-inventory. Porke nagka-COVID, excuse na. My God! Hindi papasa yan sa akin. Kung ako ang state auditors, hindi yan papasa sa akin, no? Yan. So, mga kaibigan, there had been no actual count conducted nor an RPCI report on the physical count of inventories was submitted to validate records. Such record balances, neither a reconciliation was made possible between the supply records and accounting records, again due to the constraints brought about by the COVID-19 pandemic. So, yun daw ang dahilan. In addition, COA said Davao's procurement of goods amounting to 199 million, which are distributed for those severely affected by the pandemic, were not supported with the required documents, which affects the legality of such transactions. So, pati yun, wala ding mga dokumento. Basta lang gastos ng 199 million, basta lang gumastos, walang dokumento. Ano yan? Laging red flag ang inyong BP. Laging red flag ang inyong Inday Lustay. Ano yan? Bakit ganyan siya? Diba? Red flag lagi. So, lagi siyang red flag. Hindi pa siya makakakilos ng maayos, no? Hindi ba siya makakakilos na yung bang walang red flag. My God! Anong klase yan? Kita mo may pattern mayor pa lang ng Davao yan. Mayor ng Davao. So ibig sabihin, ganyan pala talaga siya magtrabaho. Ganyan talaga siya magtrabaho. Bulagsak pagdating sa pera. Walang pakialam. Walang record, walang dokumento, wala siyang pakialam. Basta gagastos siya. Kaso hindi naman ganyan sa gobyerno. Sa gobyerno, ina-accounting yan. Kasi nga, pera yan ng taong bayan. Ang lahat ng mga gagastusin mo dyan, taxes ng taong bayan. Kaya dapat magbigay ka ng mga resibo ng mga dokumento. Hindi pwedeng sasabihin mo lang, kasi quarantine, my God, hindi yan pa pwede sa akin, di ba? Hindi yan pa pwede sa akin, di ba? So, the city government failed to properly document or report the procurement of 469 million worth of grocery packs for 2022. Ay na naman! Oh my God! Puro na lang walang dokumento, walang report, walang resibo, walang mga required documents, walang inventory. My God!
sanay na sanay talaga siya na kumikilos ng bara-bara, na walang mga accounting, walang mga, my God, ganun talaga siya. So, hindi talaga siya sanay sa accountability na tinatawag. Sanay siya sa bara-bara, basta gagastos tayo, walang pakialam. Wala siyang pakialam kung may dokumento, wala siyang pakialam kung mayroong resibo, wala siyang pakialam kahit ano, basta gagastos siya. My God. Di ba? Nakakahiya ang PP News. Sabi ko nga, di ba, yung nakuha na di ko manong malaking survey ng inyong BP ay saksakan ng nakakahiya na survey. Super nakakahiya na survey talaga yung kanyang nakuhang survey. Na sinasabi ng Pulse Asia na mataas daw yung survey niya sa lahat daw ng mga government officials, lang daw ang mataas sa performance saka sa trust rating. Sobrang nakakahiya ang pagtaas ng kanyang survey. Sobrang nakakahiya. Alam niyo kung bakit nakakahiya? Sabihin ko sa inyo kung bakit nakakahiya. Sabihin ko sa inyo kung bakit nakakahiya, no? Okay, eto kasi yan. Eto yan. Makakahiya, no? Yung sabihin ng Pulse Asia na pinakamataas daw ang survey. Bakit nakakahiya? Kasi kita mo ha, the survey was conducted when Sara Duterte was in The Hague, kung saan almost 2 months na wala siya sa bansa at ang hilig niya ay mag-alis-alis ng bansa, magpunta-punta sa Japan, sa The Hague, magmanood ng concert, umiwas sa trabaho kapag merong mga bagyo, hindi nagtatrabaho, umaalis ng bansa, manood ng Taylor Swift na concert, kapag may bagyo, magpunta sa kasal, kapag may bagyo, magpunta doon, kaya po wangod, magpatato, magsayaw-sayaw, may bagyo yan may bagyo, no? Kaya ang sabi ko nga, wow, sobrang nakakahiya. Yung pagtaas ng kanyang survey, di umano, kung totoong tumaas yun, nakakainsulto sa talino ng mga mamamayang Pilipino. Alam niyo kung bakit? My God, biruin mo ha. Sinabi mo lang na nag-isip ka sa iyong imahinasyon na pinugutan mo ng ulo ang ating Pangulo, magkaroon ka na kaagad ng mataas na trust rating at mataas na performance rating. Sinabi mo lang na huhukayin mo ang bangkay ni Apo Lakay at ipapatapon sa West Philippine Sea. Aba, binigyan ka na kaagad ng mataas na trust rating at saka performance rating. Nag-trap ka lang sa Pangulo, sa First Lady, kay SMR, no, Speaker Martin Romualdez, sinabihan mo na ipapatsugi ang tatlo. Aba, mataas na agad ang trust rating mo at ang performance rating mo. Minura mo lang ang Pangulo ng Pilipinas at saka si Speaker Martin Romualdez at saka si FL Lisa, minura mo lang ng napakalutong na mura. Binigyan ka na kagad ng mataas na trust rating at performance rating. My God! What a shame! Nakakahiya. Kasi lumalabas ngayon, kung totoo nga na mataas ang trust rating mo, lumalabas ngayon, dalawa either binigyan ka ng mataas na performance at trust rating nang dahil sa sobrang awa ng mga taong ito sa tatay mo na nasa The Hague ngayon. Or either binigyan ka ng mataas na performance rating at trust rating dahil sa ginawa mong pagmumura, sa ginawa mong pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng First Lady at ni Speaker Martin, at sa ginawa mo rin na pagsasabi na pupugutan ng ulo at saka humukayin ang bangay at ipapatapon sa West Philippine Sea. So, ibig sabihin, hindi pala tumaas ang iyong rating dahil sa iyong performance at dahil sa iyong magandang ginawa. Hindi pala totoo. Hindi pala yun ang naging dahilan. So, what an insult to the thinking and intelligent Filipinos. It's really a big, big insult na napakalaking insulto. Biruin mo ha.
May mga nagbigay sa'yo ng mataas na trust rating at performance rating kahit wala kang ginawa. Kahit na nagmura ka lang, kahit na nag-threat ka lang na magpapatsugi ng 3 tao, at kahit nagbanta ka lang na magpahukay ng bangkay at ipapatapon sa West Philippine Sea at nagpugot ng ulo sa kanyang imahinasyon, mataas na kagad. Alam mo? Alam mo? Kung ano ang nasa tumatakbo sa isip ko, mas naniniwala ako dun sa sinasabi na ito ay ang paggana ng pera ng China, i-twist gamitin ang mga survey para i-condition ang pag-iisip ng mga tao na mataas ka nga at maraming sumusuporta sa'yo, na mataas ang trust rating mo, na nagagandahan sila sa performance mo. Pera ng China. Anong kapalit niyan? Pag nanalo ka, ang West Philippine Sea, sa China na. Pag nanalo ka ang Pilipinas, doon na, magiging province of China. Pag nanalo ang mga senatorial mo, acquitted si Sara Duterte. Acquitted ka. Pag nanalo ang mga senatorial niyo ng PDP laban, magkakalaya na. Sina Roque. Hindi na sila hahabulin. Sina Bantag, makakalabas na. Sina Tibes, makakabalik na dito. Lahat-lahat, si Kibuloy, mawawala na ang kaso. Happy, tuloy-tuloy na naman ang mga panggagahasa di umano. Tuloy-tuloy na naman, happy na naman, babalik ang mga pogo. Babalik ang mga droga. Yung mga pinapapasok ng mga Duterte dito sa custom, babalik ang mga droga, ang mga kontrabando ng mga droga, babalik dito. Happy. Michael Yang, mga drug lord, mga sindikato, mga Chinese triad, darating dito. Babalik na naman dito ang mga droga, ang pogo. Babalik na naman ang mga Chinese galing sa mainland China, magkakaroon ulit ng mga birth certificate, magkakaroon ng mga passport, makakabili ng mga property, at baka the worst, magkakaroon na naman tayo ng mga public official na Chinese katulad ni Alice Goo. Yan ang magiging resulta kapag nanalo ang PDP laban. Yan ang magiging resulta. Pag nanalo ang PDP laban, happy ulit ang China. Happy na naman ang China. Happy ang mga pogo. Babalik lahat ng mga pogo. Drug money, babalik dito. Sina Alan Lim, Peter Lim, Michael Yang, Charlie Tan. Makakalaya na rin si Kenneth Dong na nakakulong ngayon. Lahat ng mga drug lords, ng mga kaibigan ni Digong, ng mga Chinese, lahat yan, mamamayagpag na naman at pagnanakawan na naman ang ating bansa. Katulad ng ginawa nila noon sa Parmali na pinagnakawan ang bansang Pilipinas habang nangangamatay ang mga Pilipino. Yan ang mangyayari kapag nahalal ang mga senador ng PDP laban na puro makachina. Yan ang mangyayari. Kaya tuwang-tuwa dyan yung mga operator ng Pogo. Kaya ngayon tinutulungan nila si Sara Duterte para iangat ang kanyang candidacy, iangat ang kanyang mga senador para mamayagpag sila sa darating na mga panahon. Sila na naman ang maghari sa Pilipinas. Gagawin nilang province of China ang Pilipinas. Gagawin nila, kukontrolin ang West Philippine Sea. Wala na lahat ng pinaghirapan ng ating Pangulo na makabayan na Bongbong Marcos. Lahat yan ay mawawala dahil lang dito sa ginagawa ng PDP laban ng Sara Duterte na yan na makachina. Yan ang mangyari. Kaya beware. At kawawa ulit ang lahat ng mga mahihirap. Kawawa dahil pagpapatayin ulit kayo ng mga Duterte na yan gamit ang kanilang Davao Death Squad. Kawawa ang mga nasa Tondo, yung mga biktima no? Mga nasa Tondo, Tala, Caloocan, Bagong Silang, yung mga squatters area, diyan pinagtutugi, pinagpapatay ang mga mahihirap. Kasi alam kasi ng mga Duterte ng mga mahihirap, hindi kaya magbayad ng abogado. Diba? Yan ang katotohanan. Kaya beware. Don't vote PDP laban. Sila ay mga maka-China at walang gagawin kundi maging tuta ng China. Diba? Yan ang katotohanan, no? So, ano pa? Okay, basahin natin. Pangalawang article. Okay. Second article.
Okay. Basahin natin the second article. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. Okay, hanap tayo. Fact check. COA flag Davao City for assets. Grabe, no? Meron talagang pattern itong si Sara Lustay. May pattern, no? Ito, sabi dito, COA flagged the government of Davao City for the questionable existence of assets amounting to 9.48 billion. A 2020 audit report showed. Fact check. COA flagged Davao City for assets. Sabi dito, okay. Yan. This is true. The facts according to the Commission on Audit, 40% of the total assets recorded for Davao City at the end of the year could not be verified and validated due to the absence of an actual count. So sabi dito, this is true. The COA says that the local government also failed to submit a report on the physical count of property, plant, and equipments of RPCPPE, and it also questioned the legality of its pandemic-related procurements, which did not follow proper protocol and documentation. Davao City Mayor Sara Duterte Carpio has claimed that the discrepancies and lack of check due to the difficulties brought by the COVID-19 pandemic, making physical accounting feasibility. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, hindi yan pwedeng gawing reason ni Sara Duterte kasi pwede naman pong mag-account, pwede naman pong mag-check during the pandemic. Pwede po yan mga kaibigan. So, ginamit po niya ang pandemic para sa pagnanakaw. Kita nyo, sabi ko sa inyo, grabe, Duterte administration, ginamit talaga ang pandemic para magnakaw sila. Naku, bawal magmura. Talaga naman, mahal na araw pa. Naku, mapapamura ka talaga sa mga to. Mga selfish, gusto lang magpayaman, mga magnanakaw ang mga, naku, talaga naman, Lord, mapapamura talaga. Grabe mga kaibigan, no? Kaya ang dami-dami lang pera. Guys, ang dami-dami nilang pera. Puro pagnanakaw ang mga ginagawa. Alam nyo guys, yung mga 7-Eleven pala sa Davao City, ilan yun? 140 7-Eleven sa Davao City. Ang nagmamay-ari, mga guys, puro Duterte. My God! Puro Duterte nagmamay-ari 140 7-Eleven sa Davao City. Duterte lang puro Duterte ang nagmamay-ari. Ganyan po ginawa nilang pagnanakaw. Mabuti sana kung sila lang yung nagnanakaw. Kasi yung mga aliporis nila nagnanakaw din. Pati mga Chekwa nagnanakaw din. Kaya nga di ba mga tao walang ayuda. Kaya nakita mo ngayon, galit na galit sila ngayon kasi hindi sila makapagnakaw. Yung kanilang mga hindi makapagnakaw. Kasi nga, binibigay lahat ng Pangulo natin, Speaker Martin Romualdez, pinamimigay lahat sa mga ayuda, sa mga tao. Nararanasan ng mga tao paano magkaroon ng ayuda ngayon, ng mga tulong. Sa panahon nila, sila nagnanakaw. Kaya galit na galit sila ngayon. Ayaw nila na bigyan ng mga ayuda ang mga tao kasi gusto nila sa bulsa lang nila, gusto nila sila lang ang magnakaw. Grabe ang selfish ng mga hayop. Di ba? Ang selfish, ayaw nilang magbigay ng ayuda, ayaw nilang magbigay ng tulong sa mga tao kasi wala na daw silang nanakawin. Kaya galit na galit sila ngayon sa ating Pangulo. Inuubos daw ng Pangulo natin ang pera ng bayan, ang taxes ng bayan, inuubos daw sa ayuda. Kasi gusto ng mga tao na to ubusin ang pera ng bayan sa bulsa nila, nakawin. Grabe talaga mga kaibigan, no? So, Davao City Mayor Sara Duterte Carpio has claimed that the discrepancies and lack of checking were due to the difficulties brought by the COVID-19 pandemic. Yan, so ginawa po niyang reason ang pandemic para makapagnakaw ng legal. Diba? So, yan mga kaibigan. So, yan po. This is true. Nakalagay dito, na-fact check pa ito, ha? So, this is true. The facts, according to the Commission on Audit,
HTTPS and www.cnnphilippines.com. COA flags Davao City. 40% of the total assets recorded for Davao City at the end of the year could not be verified and validated due to the absence of an actual account. Yan na, ginawa nilang reason ang pandemic para sa pagnanakaw. The COA says that the local government also failed to submit a report on the physical count of property, plant and equipment, or RPC-PPE, and it also questioned the legality of its pandemic-related procurement, which did not follow proper protocol and documentation. Davao City Mayor Sara Duterte Carpio has claimed that the discrepancies and lack of checking were due to the difficulties brought by the COVID-19 pandemic, making physical accounting unfeasible. Ayan mga kaibigan, no? Yan po, ginamit po niya ang pandemic para i-justify yung nangyari sa Davao na merong 9.4 billion na na-flag ang COA. Diba? Mga asset na yan. So, na-flag po, walang proper documentation, walang mga resibo, walang checking, as in lahat wala. So, ginamit po ang pandemic para i-justify ang kanilang mga anomalya. Ganyan po, kalala ang lustay, inday ninyo. Diba? Yan po ang katotohanan, the truth, and nothing but the truth. Magalit man kayo sa akin, but that's the truth. Sabi ko nga dito, fight fake news, expose the truth. And in order for you to fight fake news, you have to expose the truth. Diba? So, tama lang tayo. At kapag tama ang sinasabi natin at katotohanan, wala tayong takot dito. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa ating lahat. Diba? The truth will set us free. Yan yun, no? So maraming po salamat mga kaibigan. Maraming po salamat. At na lang po tayo mga kaibigan. Maraming po salamat. God bless po sa inyong lahat. At salamat po sa lahat ng mga pro-PBBM, sa mga loyalista, at maging sa mga DDS na nanonood sa akin. God bless you po sa inyong lahat. Bye-bye! Kami Comics TV. Maraming salamat. Bye-bye!